to, please bear with me. I'll preach in Tagalog para after close ng service, hindi ko na pag-explain sa aking pamilya, no? Okay ba sa Tagalog? Magtagalog at magtinungo, okay mo lang ng mahalo, ano? Okay, sige. So tonight, I'd like to gusto ko po kayong encourage, and I'd like to read from 2 Corinthians chapter 12. Okay, basahin ko natin sa chapter 12. 2 Corinthians 12, verses 6 hanggang 10. Okay, 2 Corinthians 12, 6 to 10. Okay, sabi po ng salita ng Panginoon, "For though I would desire to glory, I shall not be a fool, for I will say the truth, but now I forbear, lest any man should think of me above that which he seeth me to be, or that he heareth of me, and lest I should be exalted above measure through the abundance of the revelations that were given to me, a thorn in the flesh, the messenger of Satan, to buffet me, lest I should be exalted above measure. For this day I besought the Lord thrice that it might depart from me. And he said unto me, My grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly therefore will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Therefore I take pleasure in my infirmities, in reproaches, in necessities, in persecutions, in distresses, for Christ's sake, for when I am weak, then I am strong." Let's pray. Panginoon, panalangin ko namin ngayon today na pagkalain niyo, Panginoon, na kami kong maintindihan o maunawaan ang iyong salita upang hindi lang, Panginoon, sa Paskong ito namin masumpungan ang inyong biyaya, hindi araw-araw, Panginoon, kami po ay nabigyan ng kalakasan upang gayon, katulad na naman po ni Apostol Pablo, kami mismo makapagsabi na kung kailan kami may hina, Panginoon, kami naman ay malakas sa inyong biyaya. Pagpalain po ako na mga ngaraw ngayong gabi, at pagpalain din, Panginoon, ito ang aking mga kapatiran, upang pareho kami, Panginoon, ipakinabang sa inyong salita. Ito po ang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. This Christmas, for sure, may mga natanggap mong regalo, no? Sino pa nakatanggap ng pulang sobre? Sino nakatanggap ng cheque? Sino nakatanggap ng bills? Wala? Nakatanggap. Wala ka na. Meron ng bill. No? Or maybe, okay, meron po tayong pinag-pray for the whole year, or maybe for years, matagal na po natin pinag-pray. At hanggang ngayon po, hindi pa rin po tinutugon, o hindi pa rin po binibigay ng Panginoon yung ating mga ipinapanalangin. And sometimes, because of the delay, or sometimes dahil po ang sagot ng Panginoon ay huwag muna anak, or wala muna anak, o hindi ko muna ibibigay anak, minsan po ay nagiging bitter, o tayo po ay nagkakaroon po ng pagtatampo sa Panginoon. Yan po ang gusto kong i-share sa atin, because much more, or more than the gifts and more than the presents, this Christmas po, ang gusto ko pong sumpungan natin ay ang kalakasan po natin kay Kristo. At yung pamagat po ng message natin ngayong gabi is Christ is sufficient. Okay? Ang Panginoon po ay sapat para sa isang mananampalataya. Kapag kayo po ay Kristiyano, dapat wala na po tayong manghihangad maliban po doon sa biyaya ng Panginoon sa Kristo. Now, si Apostle Paul, siya po ay, alam po natin na ang Apostle Pablo ay ginamit po ng Panginoon sa kanyang paglilingkod. At during that time, si Apostle Pablo po ay ginagalit po ng ibang mga mananampalataya. Dahil alam natin na ang Panginoon sa Kristo ay meron pong piniling 12 na mga apostles. And later on, si Apostle Paul ay tinawag din po ng Panginoon bilang maging apostol para sa mga Hentil. And because of that, meron pong
attitude itong ibang mga Hudyo kay Paul na para bang si Paul ay inferior po sa ibang mga apostol. Dahil nga hindi po siya kasama doon sa 12 na mga pinili ng Panginoon. But we know that the Lord Jesus Christ chose Paul at a separate time with different circumstances. Pero hindi po ibig sabihin niyan ay inferior po si Apostol Pablo. Okay? Kung ang 12 apostles ay tinawag po ng Panginoon para sa mga Hudyo, si Apostol Pablo naman po ay tinawag ng Panginoon para sa mga Hintil. And still, meron po mga bagay na sabi ni Apostol Pablo, kaya ko namang maipagmayabang sa inyo. Unang-una, sabi niya, ako ay tinawag ng Panginoon, ako ay dinala ng Panginoon sa pangatlong langit. Okay? The third heaven is the place where God lives. Okay? The first heaven is the sky. The second heaven, ito po yung mga stars and mga celestial bodies. And the third heaven is the place where God lives. And yes, sabi ni Apostle Paul, hindi ko ipagmamayabang ito kahit ito pa ay katotohanan dahil wala naman akong mapapala kapag ako ay magmamayabang. And because of that, okay, the question here is that ano po ba yung dapat maging attitude ng Kristiyano? Kasi akala natin minsan, hindi nga sabi kanina, kapag Kristiyano ka, ay ang buhay mo ay magiging masayang tunay. You know? We think that once I believe in the Lord Jesus Christ, all my problems will go away. Na kapag tayo po ay naging Kristiyano, magiging hayahay po ang buhay, lahat ng mga pangailangan ay mapuprovide, hindi magkakasakit, hindi magkakaproblema, hindi magkakaroon ng mga karamdaman, hindi sasama ang loob, and other things that we expect. And only to find out later on, kung kailan ka pala naging Kristiyano, tsaka naman naging mabigat yung buhay. Kung kailan ka naging Kristiyano, tsaka naman tinalikuran ka ng mga mahal mo sa buhay. Kung kailan naging Kristiyano ka, tsaka naman nagkaroon ng napakaraming mga pagsubok sa buhay. So how do you respond? How do you respond? Kasi kung mali po yung expectation natin bilang Christian, ang magiging response po natin dyan, o ang magiging outcome po niyan, is you will harbor bitterness sa puso natin. You know, magkakaroon ka ng tampo sa Panginoon, tatalikod ka sa Panginoon, lalayo ka sa Panginoon, and this 2025, baka mamaya ito pa yung attitude natin bilang Kristiyano. And yung message po natin ngayong gabi ay para po ito sa mga bata, para sa mga young people, para sa matanda. Regardless of your age, you have to have the right attitude when you serve the Lord. Okay? Kasi ang Panginoon po, hindi po yan parang vending machine na pag naging Christian ka, lahat ng mga gusto mo sa vending machine ibibigay, basta nag-pray ka lang. And we have an example of Apostle Paul, who says, I asked the Lord, humiling po ang Apostle Pablo sa Panginoon 3 beses, at hindi po tinugon ng Panginoon ang panalangin ng Apostle Pablo according to his requirement. Okay? Meron naman nagsabi sa inyo na pag nag-pray ka, dapat specific daw, dapat nakadetalye daw, dapat i-describe mo para daw alam ng Panginoon ang hinihiling mo, para daw ibigay ng Panginoon yung panalangin mo. Alam natin ang Panginoon po is all-knowing. But just because you describe and then you specify your prayer does not guarantee that your prayer will be given a yes automatically. Okay? Hindi po ganyan ang promise ng Panginoon. Always remember, the Lord never promised to always give a yes to your prayer. Okay? He never promises that He will always give a yes to your prayer. If He said no to His Son, naalala po ninyo ang Panginoon sa Kristo na nalangin, ang buhay ko pa lang ay spare po siya sa suffering, natatanggapin niya bago po siya mamatay. Pero ang response po ng Panginoon sa Kristo is not my will, but yours be done. If Christ, being the Son of God, was denied of being spared from suffering, dapat po tayo mga tupa ng Panginoon, we have to have the right mindset.
na regardless kung ano man po ang pagtugon ng Panginoon sa panalangin natin, dapat wala po tayong magiging maling attitude dun po sa pagtugon ng Panginoon sa mga panalangin natin. Okay? So, how do we respond to our suffering? Kasi ito pong word na infirmities, yung word po na reproaches, necessities, persecutions, distresses. Ito po, pag pinagsama po natin ito, lahat po ito ay mga kahirapan o paghihirap na dinadanas po ng isang mananampalataya. Okay? So, let me give you 3 reasons why the Lord does not always grant our prayers according to our request. Okay? Kasi sabi ng Apostle Paul, in verse 7, sabi niya, the messenger of Satan, sabi niya, there was given to me a thorn in the flesh. Okay, a thorn in the flesh. Hindi natin alam kung ano ba itong thorn in the flesh na sinasabi niya, no? The messenger of Satan to buffet me. Yung word na buffet means to attack, to hurt, to beat, lest I should be exalted above measure. And so he says, I besought the Lord. Sabi niya, nagmakaawa ako sa Panginoon, nakiusap ako sa Panginoon 3 beses na sana tanggalin ito ng Panginoon. Pero hindi po ito tinugon ng Panginoon. Okay? Which shows us na hindi pala sagot kapag mayroong problema ang tao, pag mayroong pagdurusa ang tao, pag mayroong pinagdadaanan ng tao, hindi pala sagot ang pagtanggal ng problema sa tao. Okay? The Lord does not design that all our problems and sufferings and trials would be removed from our lives right away. Okay? Kasi ang panalangin natin lagi is, Panginoon, tanggalin niyo po itong lagnat. Panginoon, tanggalin niyo po itong problema. Panginoon, tanggalin niyo po ito, tanggalin niyo po ito. And which shows us that our prayer is not according to the will of God. Because it is not God's design na tanggalin lagi kung ano man po yun ang kabigatan ng buhay natin, ano yung mga pasanin sa buhay natin. Because God wants us, or wants our faith to be tested. Kaya nga sabi ni James, sabi niya, count it all joy when you fall into diverse temptations. Pag tayo po ay mangarap sa mga pagsubok ng buhay, tanggapin po natin yung mga pagsubok ng buhay. Dahil yan po ay inakda ng Panginoon upang patatagin po ang pananampalataya ng isang mananampalataya. Okay? So, let me give you one lesson why the Lord does not remove things that we pray for. Minsan, nagpa-prayer and fasting na po tayo kung hindi po tinutugon ng Panginoon. At minsan, ang iniisip natin na mahina yung pananampalataya natin, dahil hindi po tinugon ng Panginoon yung panalangin natin. It doesn't always mean that your faith is weak just because hindi po ibinigay ng Panginoon yung mga hinihiling natin. Ang pwede pong maging possibility niyan is there is a purpose why the Lord does not grant our request. Okay? May purpose po ang Panginoon dyan. Kaya sabi ng Apostle Paul, sabi niya, I take pleasure in my suffering. Okay? Natutuwa daw at nagagalak daw si Apostle Pablo sa kanyang mga kahirapan. Yung word po na ginamit dito na pleasure, ang ibig sabihin po niya, sabi ni Apostle Paul, it is good for me that I suffer. Sino sa inyo dito nakapagsabi na sa sarili niya, okay pala na ako ay naglulusok sa buhay na ito. It is good for me to suffer. Kasi if not, Paul is teaching us a message this evening that it is good for a Christian to suffer. Okay? It is good for a Christian to suffer. Why? Lesson number 1. Okay? Point number 1. Sabi niya Apostle Paul, for though I would desire to glory, in verse 6, I shall not be a fool, for I will say the truth, but now I forbear, lest any man should think of me above which he seeth me to be, or that he heareth of me, and lest I should be exalted above measure through the abundance of the revelation. Ano daw ang purpose kung bakit merong hindi tinanggal ng Panginoon itong kahirapan ni Apostle Pablo? Sabi niya, so that I will remain humble. Okay? Para manatili daw si Apostle Paul na merong kababaang loob. Meaning to say,
kapag nagsasuffer pala ang Christian, it is God's way to keep you grounded in humility. Okay? Dahil hindi pala tugma sa isang mananampalataya, hindi mo tugma sa isang Kristiyano na mayabang. Na kapag may blessing sa Panginoon, katulad kay Apostle Pablo, ang blessing po ng Panginoon sa kanya, yung mga katotohanan binigay ng Panginoon sa kanya. If you notice in the New Testament, 1/3 of the New Testament was written by Apostle Paul. Ay kung ako pong author ng 1/3 ng New Testament, hindi ko pong ipagmayabang yun. Okay? Remember that Paul was trained by the Lord Jesus Christ himself in Arabia for 3 years. Pwede ipagmayabang ni Apostle Paul yun. And maybe in your life right now, meron kang mga bagay na pwede maging cause ng kayabangan. It could be your profession, it could be your achievement, it could be your business, it could be your family, it could be your degree. And yet, sa gitna po ng lahat ng mga pagpapalang ito, meron pong isang tinik sa tagiliran mo na hindi tinatanggal ng Panginoon. Ang purpose po niyan ay para tayo po ay manatiling may kababaang loob. Okay? Meron pa inuuson. Because if you are a Christian and yet you are full of arrogance, okay? Kapag Christian ka pero mayabang ka, you are not walking the path of the Lord Jesus Christ. Because Christ is the embodiment, okay? Ang Panginoon sa Kristo po ang nagkatawang tao. At ang pagkatawang tao po niya, ito po ay pagpapakita ng kababaan mo. Imagine niyo po, Diyos na nagkatawang tao pa. Okay? Ito po ay pagpapakita ng kababaan mo. And that should teach us to examine our lives na kung ano lang po yung tinik sa tagiliran mo na hindi tinatanggal ng Panginoon, na kahit tagal-tagal mo nang ipinapanalangin, pero andyan pa rin. Ang purpose po ng Panginoon yan ay para tayo po ay manatiling may kababaan loob. Okay? Pangalawa, sabi niya, and so because of this, I besought the Lord thrice that it might depart from me. Noong pandemic po, noong pandemic, yung mga hindi nagsisimba, nagsimba. Kahit sa bahay lang, kahit online lang. Yung mga hindi nananalangin, naging devoto. Okay? Yung mga hindi tumatawag sa Diyos, ay tumawag sa Diyos. Ibig sabihin, ito pala mga suffering natin. Ito pala ay mga opportunities po para tayo po ay lumapit sa Panginoon. Si Apostle Paul, dahil sa kanyang tinik sa tagiliran, mas lalo po siyang lumapit o napalapit sa Panginoon. Okay? Kaya nga sabi ni Jill, sabi sa New Testament, no, that God has chosen the poor to be rich in faith. Yung mga dumaranas daw ng kahirapan sa buhay, mas malapit yan sa Diyos kaysa doon sa mga yumayaman, kaysa doon sa mga malayo ang narating sa buhay. Kasi kapag malayo na ang narating sa buhay, pag marami ng kayamanan, ba't ka para-asa sa Diyos? Diba? Napapansin nyo, pag maraming problema, mas madalas kang manalangin. Mas madalas kang lumuluhod at tumatawag sa Diyos. Ibig sabihin, pag meron ka lang isang bagay na hinihiling mo sa Diyos, sakit man yan, o karamdaman man yan, o problema man yan, hindi ang panalangin, Lord, tanggalin po ito. Ang panalangin is, Panginoon, ano po ang purpose niyo? No, God has a purpose in human suffering. Okay? Ang Diyos hindi po yan parang patsamba lang. Kapag ang Diyos ay nagpadala ng isang bagay sa buhay natin, yan po ay may purpose yan. So, take that opportunity. When you suffer in life, take that opportunity to get closer to God, to draw near God, because that will build your intimate fellowship with your Father in heaven. Okay? Kailan po tayo na tumawag sa Panginoon? I know most of Christians only pray during mealtime. Eh, diba? Pagkakain, saka lang pray. Kapag walang problema, nakakalimutan din ng Diyos. Pero kung may problema, saka nagiging malapit sa Diyos. That is an opportunity. So take that opportunity to draw near your God. And thirdly, sabi ng Panginoon kay Apostle Paul, in verse 9, He said unto me,
Ito po yung pagtugon ng Panginoon kay Paul. Okay? Tingnan niyo po, baka ito din po yung pagtugon ng Panginoon sa mga panalangin natin. Sabi ng Panginoon, my grace is sufficient for thee. Okay? My grace, sabi ng Panginoon kay Paul, ang biyaya ko ay sapat para sa iyo. Ibig sabihin, instead of removing our suffering, okay? Instead na natanggalin ng Panginoon yung problema natin, yung pagdurusa natin, ang ginagawa pala ng Panginoon is bigyan tayo ng biyaya para palakasin tayo ng Panginoon upang atin pong mapagtutupayan itong mga pagdurusa ng buhay. Okay? Binibigyan po tayo ng biyaya ng Panginoon. This is what we call the enabling grace of God. Minsan kasi, pag sinabing grace, ang iniisip natin agad ay kaligtasan. You know, we always attach our salvation with grace. But did you know that the grace of God does not stop after we have been saved? Hindi po lang tumigil ang biyaya ng Panginoon after po tayo maligtas. Ang biyaya ng Panginoon ay patuloy pong nasa atin, araw-araw, gabi-gabi, upang tayo po ay palakasin sa biyaya ng Panginoon. If Christ said, sabi ni John, sabi niya, in John 1:17, okay? Tingnan po natin ha. John 1:17, yung mga utos daw ng Panginoon ay pumarito sa atin sa pamamagitan ni Moses. Yung katotohanan at ang biyaya naman po ay ating natanggap sa pamamagitan ng Panginoong Kristo. Grace is what Jesus Christ gives us. Okay? Ibig sabihin, when Christ was born, He did not just die for our sins, He also came to give us grace. So that, if you are apart from Christ, kapag tayo po ay humiwalay kay Kristo, ibig sabihin, hindi po natin matatanggap itong biyaya ng Panginoon na kailangan po natin sa araw-araw. In John 15, ano sabi ng Panginoon? For without me, you can do nothing. Without me, without Christ, you can do nothing. Without Christ, there is no grace. Without Christ, there is no enabling grace. And paano po natin pinapalakas yung relationship natin sa Panginoon? Through prayer, through the reading of His Word, through fellowship with your fellow Christians. Okay? Kaya huwag po natin kaligtaan, huwag po natin i-disregard yung pagsamba, yung panalangin, yung pag-awit ng mga awitin para sa Panginoon. Dahil yan po ang paraan upang tayo po ay palakasin ng Panginoon. Okay? Minsan, pipilitan pa tayong magsimba. Kasi ang iniisip natin, kasi baka mapansin ni Pastor, wala ako sa lugar ko. Alam niyo po, pa kayo ang ngayon nagsisimba. Hindi naman po nag-aalala ang Pastor dahil absent kayo. Nag-aalala po ang Pastor dahil kapag kayo po ay absent, kayo po ay manghihina. Kayo po ay tatargetin po ng kalaban. Okay? Sa tingin nyo, sino ang unahin ng kalaban? Yung isang grupo ng mga Christian na nagsasamba o yung nag-iisa sa labas? Tapos sasabihin nyo pa, pwede naman ako mag-worship sa Panginoon sa bahay. Ayun, naglaban lang. Mag-worship ako sa bahay, ayun, gumawa lang ng mga gawain sa bahay. Dinisenyo po ng Panginoon na ang ating pong mga pananampalataya, yung mga biyaya ng Panginoon, ay matanggap po natin sa pagtitipon ng mga kapwa natin Kristiyano. There is no worship when you are not with your brethren in the church. There is no strength when you are not with your brethren in the church. Okay? The Lord designed na kapag ang salita po niya ay pinapangaral sa loob ng simbahan, doon natin natatanggap yung paglinis ng Panginoon, yung pagpapalakas ng Panginoon. Kaya minsan, may mga iba, kung mag-start yung worship ng 10, pupunta ng 10:30 kasi ayaw sumama sa pagkanta. No? Ayaw sumama sa singing. Akala nila yung mas importante lang sa pagsamba ay yung pangangaral ng salita ng Panginoon. Alam niyo po ba, kapag kayo po ay nakaupo lang dyan at nakikinig, kayo po ay recipient lang. Okay? Kayo po ay recipient lang ng word. But when you sing, that's where you offer your praises to the Lord. That's where you worship the Lord. That's where you sing to the Lord. That's where you
sabi nga ni Apostle Pablo, that's where you fill yourselves with the presence of the Holy Spirit. Huwag natin galing pupunta ng church kung kailan mag-preach na si pastor. Okay? Hindi po yan dyan nagsa-start yung worship. Nagsa-start po ang worship when we gather, when we sing, when we pray, when we hear the Word of God, when we give, and when we pray for one another. Okay? That's how the Lord designed His people to strengthen their faith, to receive the grace that we need daily. Okay? So sabi ni Apostle Paul, in verse, sabi ng Panginoon sa kanya, my grace is sufficient for thee. At sinasabi ko ng Panginoon sa inyo ngayon, ang biyaya ng Panginoon ay sapat po para sa atin. Sabi kanina ni Manong, no, ang deacon natin, sabi niya, wala naman akong income. Ang magagawa ko lang ay mag-pray. Alam po, ang prayer, sabi ni James, the prayer of the righteous man availeth much. Malaki po ang ginagagawa ng panalangin ng isang mag-pray na tao. Huwag po ninyong i-underestimate yung prayer. Okay? If Jesus Christ spent nights to pray, kung siya po ay tinuruan po niya yung kanyang mga apostol na manalangin, kung tayo po ay tinuruan ng Panginoon na manalangin, ibig sabihin, napakalaki po ng nagagawa ng panalangin. Okay? Huwag tayo mag-pray kung kailan kakain lang. Pray po tayo. Sabi nga ni Apostle Paul, sabi niya, pray without ceasing. Whenever you can, wherever you can, however you can, pray. Pray to your Father in heaven. Because when you do that, sabi ni Apostle Paul, sabi niya, the power of Christ may rest upon me. Kaya sabi niya, kung kailan ako mahina, kung kailan ako inaatake ng kalaban, kung kailan ako walang kalakasan, doon naman ako naging malakas sa Panginoon. Ibig sabihin, habang sa buhay Kristiyano pala, habang bumabagsak yung lakas ng tao, yung capacity ng tao, lalo naman lumalakas yung kapangyarihan ng Panginoon sa buhay ng isang Kristiyano. Hindi pwedeng pantay yung kalakasan mo at saka yung kalakasan ng Panginoon sa Kristo. Habang bumababa po yan, lalong tataas yung kalakasan ng Panginoon sa atin. Okay? But the moment that you rely on your own strength, hindi po mananaig yung kalakasan ng Kristo sa buhay natin. So when you feel very tired, kapag tayo po ay bigat na o hinang-hina na sa buhay dahil sa mga pagsubok, dahil sa mga problema, napapansin nyo, okay? And I think, lalo na po sa mga medyo may edad na dito, no? Sa buhay nyo, kung kailan may mga times ako, kung kailan hinang-hina ako na, kung kailan wala ka nang magawa, kung kailan wala ka nang matakbuhan para makahingi ng tulong, saka mo naman naramdaman yung biyaya ng Panginoon. And that's how it works. The weaker you become, the stronger Christ becomes in your life because the grace of God is sufficient for you and for me. Okay? So why do we suffer? Sabi ng Apostle Paul, it's good that I suffer because it keeps me humble. Okay? Nananatili ako mababa yung kalooban ko, nananatili ako mapagpakumbaba sa Panginoon. Pangalawa, mas lalo ako nagiging malapit sa Panginoon sa panalangin at sa pagtitiwala ko sa Kanya. At pangatlo, sabi niya, ang kalakasan at kapangyarihan ng Panginoon ay nananatili sa akin kapag ako po ay nangihina. So this 2025, okay, na habang itong 2025 po, hindi natin alam kung ano yung mga mangyayari, ano po yung mga harapin natin. All we can do is to trust the Lord Jesus Christ because Jesus Christ said, my grace is sufficient for thee. Okay? So you can boldly, nagkaroon tayo ng tapang ng loob, ng kalakasan sa mga sarili natin kasi kaya natin harapin ano man po ang waling nalili na susunod na taon. Okay? Now with that, we will sing, I know who holds tomorrow. Okay? Okay, let us sing hymn number 555. I don't know about tomorrow. Hymn number 555.
I don't know. Ready? Sing. I don't know